Now, for those of you who are new and for the rest of us, we are on the second week, second installment of our series entitled Love the City. Ito po yung pinag-aaralan po natin dito is our social responsibility bilang isang simbahan o gawain ng Panginoon. We are not just focused on the spiritual side, but we also consider yung physical na aspeto ng ating mga buhay. Yes, we declare the gospel, but we also demonstrate the gospel through loving the city. The Bible is not written to you and me. It's not written to you and me, but it is written for you and me. Sinulat to ang Biblia sa mga Israelita. Kaya dapat din natin maintindihan na every time we read, especially in Old Testament, especially when we read the laws of God, ito po ay ibinigay sa kanila. Pero kahit ito ibinigay sa kanila, tayo ho ay may nakukuha. Meron tayong nauunawaan. May mga insight tayong nakikita rito na pwede nating i-apply sa ating mga buhay ngayon. Now, ang tanong ko rin ganito, perfect ba ang mga Israelita? Hindi. Sa katunayan, sa Bible pa lang, dami nyo nang mababasang palpak nila. Pero dahil sila'y pinili ng Diyos, sila ay inihiwalay, makikita natin ang pinagkaiba ng mga Israelita sa ibang mga bansa. Yun yung pag-usapan natin. At tayo po, dahil nasa ikalawang yugto na ng ating serye about Love the City, we will be talking about, last week pinag-usapan natin compassion, pero ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa kahirapan. I think makaka-relate tayo rito, lalo na tayo mga Pinoy. At pag-usapan natin dito, yung tungkol sa pagpapala ng Panginoon. Ano ba ang dapat nating pananaw sa pagpapala ng Diyos? Ano ba ang layunin ng Panginoon dito? Alright? So samahan niyo po ulit akong tumayo at tayo po ibabasa sa aklat ng Deuteronomy chapter 15. Samahan niyo po akong magbasa mula talatang 7 hanggang 11. Sabay-sabay po tayo ng malakas. Verse 7, let's go. If among you, one of your brothers should become poor in any of your town within your land that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against the poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Take care lest there be an unworthy thought in your hearts, and you say, the seventh year, the year of release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing. And he cry to the Lord against you, and you be guilty of sin. You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him. Why? Because for this, the Lord your God will bless you in all your work and in all you undertake. Verse 11. For there will never cease to be poor in the land. Therefore, I command you, you shall open wide your heart to your brother, to the needy, and to the poor in your land. Father, we thank you for bringing us here in your house. We declare just like David, blessed, it is more blessed, it's joyful, it brings us excitement, and we would rather be a day in your court than 1,000 years elsewhere. Thank you, Father God, even for the opportunity that as we come here, you have already prepared our hearts, not just to hear, but to respond to your word. Holy Spirit, open again our eyes to see, our ears to hear, our minds to understand, and our hearts to believe. This we ask in Jesus' name. And everybody said, Amen. Amen. Pwede na po tayo maupo. Praise God. Okay. Just a quick review. Last week po ay maganda po yung pagkakalatag ni Pastor Desmond sa atin nung pasimula po ng sharing ito. Nakita natin at naunawaan natin na yung aklat ng Deuteronomy is actually the Bible scholars would call it the second reading of the law.
Dahil ang unang pagbabasa o unang pagbibigay ng batas ng Diyos kay Moses ay nung nasa Exodus chapter 20 pa. Nung unang nagpakita ang Diyos sa kanya at si Moses ay binigyan ng iPad. Yun ang sabi ron. Sabi ng Old Testament. Yun ang sabi ng Diyos, Moses, you take a tablet. So, nung time na yun, doon nagsimula ang iPad. But anyway, binigay yung 10 utos at itong nakakatawang, nakakainis na nangyari sa mga Israelita. Could you imagine this? Pinili sila ng Diyos. At kahit na pinili sila ng Panginoon, hindi nangangahulugang perfect sila. Hindi nangangahulugang hindi na sila nagkakasala. Because kabibigay pa lang ng Diyos kay Moses ng 10 utos, nung mga Israelita ay nainip na kay Moses, at dahil sila ay nainip, dahil ang tagal bumaba ni Moses sa pakipag-usap sa Diyos, gumawa na ho sila kagad ng kanilang Diyos-Diyosan, a golden calf. Yun po ang sabi ng Biblia. At nakita ito ng Panginoon at nagalit ang Diyos. Kaya inutusan niya si Moses na bumaba at pinagalitan yung mga tao and immediately binasag niya. Nanghinayang ako doon, pero 2 iPad yun binasag. Binasag lang. 2 tablets, were broken to pieces. So yun yung first reading of the law. Now, again, we all know the story. 40 years have passed. Yung mga old generation po ay nilipol na o namatay na po in the wilderness dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sa pagre-rebelde, at sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Inubos yung old generation. At nung sila po ay nasa bukana ng lupang pangako, tanging ang natitira na lang si Joshua, si Caleb, at si Moses para magbigay ng habilin. Si Moses ay nagbigay ng habilin. Ito na yung huling bahagi ng 40th year nila na paggagala sa wilderness. So ito ay binigay doon sa new generation, doon sa mga bata na doon na ipinanganak sa ilang, sa wilderness, na hindi po naka-experience ng ginawa ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Nakuha nyo? And so nagbigay ang Diyos uli. Neto, this is the second reading. The same law was given to them. Now, I also want you to understand, when God gave the law, it was intended for Israel at that moment. Okay? Hindi pinakialaman ng Diyos yung ibang bayan. Ang nasa isip niya lang, itong bayan ng Israel. Bakit? Dahil gusto ng Diyos, bago sila pumasok sa lupang pangako, maintindihan niya na hindi sila papasok doon just for the sake na pumasok doon at mamuhay doon. But God always wants to be with them. And because God wants to be with them, kailangan maging maingat sila sa uri ng kanilang pamumuhay. Yun yung history na ito. At makikita natin, bahagi nung batas na ibinigay ng Diyos sa kanila ay may kinalaman sa social issues. Okay? Hindi lang ito basta personal sa kanila, kundi may kinalaman din ito sa kung paano sila dapat tumugon sa mga social issues nung panahon nila. So kahit nung panahon nila, marami ng mga social issues din. Nung panahon nila, kung babasahin niyo ulit ang Old Testament, napakarami ring korupsyon. Nung panahon nila, napakaraming pangangailangan, napakaraming injustice na nangyayari. So, hindi na iiba sa panahon natin yan. Sa katunayan, next week po maganda ang topic natin because we'll be looking at the scripture again concerning corruption. Okay? Kaya sabi ko nga hanggat ang tao'y kumukurap, di mawawala ng mga korap. Yun yun. It's a principle. In short, hanggat buhay tayo, hanggat hindi pa nag-ahari si Jesus sa mundong ito, there will always be social issues. Now, how should we respond to the social issues as the Church of the Living God? Last week, tinalakay din po ni Pastor Desmond, pinakita niya sino ang Diyos, sino ang mga tao ng Diyos, at ano ang dapat na ginagawa ng mga tao ng Diyos. Nabanggit po niya na ang Diyos po ay isang mahabaging Diyos. He is a compassionate God. And it excites me because when I was studying that word compassion, wala yun sa Deuteronomy, ito'y makikita natin sa Exodus pa, chapter 34, nung nagpakilala ang Diyos mismo kay Moses. Sabi niya, ang Panginoon ng Panginoon ay isang mahabagin at isang the gracious, compassionate and gracious God. Yung agad ang pakilala ng Panginoon. Hindi siya nagpakilala ng kanyang mga ginagawa, kundi pinakita niya,
pinakilala niya sa sarili, yung kanyang attribute, yung kanyang mga katangian. Sino siya? And He is a gracious and He is a compassionate God. Now, gracious, alam na natin yon. Ibig sabihin nun, yung grace is ibinibigay sa atin ng Panginoon, ng Diyos, kung ano yung hindi karapat-dapat sa atin. Alam na natin. Pero gusto kong bigyan dito, nandiin, is yung the word compassion or compassionate. Na ito'y kinuha sa salitang Hebreo na ang root word, yung salitang ugat po niya, ay may kinalaman or related sa sinapupunan, womb. Tama, no? Sinapupunan. Bahay bata. Matres, tama ba yun? Sinapupunan na lang. Okay. May kinalaman ito sa sinapupunan. Which means, ito ang beauty nito. Ang ibig sabihin nun, if we read in the scripture that God is a compassionate God or He's a God of compassion. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos po, pakinggan, ay handang tumulong doon sa mga helpless at hindi kayang tulungan ang sarili. Yun ang ibig sabihin nun. Now, I don't know about you, pero sa akin, iba, it gives me hope. Na, many times, kasi, di ba nakalakhan natin yung kasabihan na tinutulungan ng Diyos ang mga taong, what's that? Ano yung kasabihan? Tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan ng sarili. But how many of you here would agree with me, there were times in our lives, or maybe some of you are going through the same situation na wala na tayong alam, hindi na natin matulungan ang sarili natin. May kasabihin tayo, nasa Diyos ang awa. Kaya ang Diyos awang-awa na, dahil ang tao gawa ng gawa, hindi naman pinagagawa, tapos nga ang awa. Are you still here? Because, sa isipan natin, we need to pray, but we also have to do something. Pero ang dapat natin maunawaan is that when we pray, we need to trust God na kung anong pinangako niya sa kanyang salita, tutuparin niya. In fact, yun ang palaging binibigyan ng din. It's important for us to understand na ang pagsunod sa Diyos ay palaging nagbubunga ng pagpapala. So, with that in mind, yun ang ating Diyos. Pinakita niya that He cares and protect the helpless and the dependent. And because He is also gracious, listen, God doesn't need to explain why. Bakit niya tinutulungan ng mga tao, even if hindi na karapat-dapat tulungan. Di ba kayo natutuwa kahit na maraming beses sa buhay natin, hindi tayo dapat tulungan ng Diyos, pero tinutulungan pa rin tayo? Tatlo ang natuwa. Yung iba, buti pa sila tinulungan na. Darating din yan. So yun ang Diyos natin. He is a compassionate God. Now, sino ang mga tao ng Diyos? Sabi last week sa pinag-aralan po natin na tinuri Pastor Demon, we are set apart. Tayo ay inihiwalay. Hindi tayo sinet aside. We are set apart. Now, eto ngayon na naglaro sa isipan ko. Anong saysay na ang tao ng Diyos ay inihiwalay niya kung wala rin gagawin? Alam niyo yun? Yung parang sa mga gamit natin, di ba? May mga gamit kayong for public use, public consumption. May mga gamit kayong para sa inyo lang. Tama ba? Ilan sa inyo nag-share ng sipilyo nyo sa iba? Nobody would. You would consider your toothbrush your treasured possession. Di ba? I mean, siguro kahit anak nyo o asawa nyo at sinabi, sweetheart, pero nga ng toothbrush mo, baka ibigay mo yung steel brush. Ito gamitin mo, mas okay sa'yo. Now, what I'm saying is this. Kasi God has a purpose why He set apart His people. Now, for this situation, itong story to, ang mga Israelita, again, they're not perfect. Ang dami lang sabit. And yet, when God chose them, He set them apart. Yun ang ibig sabihin ng holy. He set them apart. Now, for what purpose? And I hope na makita rin natin that even us right now, bilang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, naglagay ng tiwala sa Panginoon, sa ginawa niya 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, we are also being set apart. Bakit? Anong dahilan na tayo ay inihiwalay ng Panginoon? Now, for just one main reason. This is what I discovered. Even the word set apart, hindi lang ito basta sinabing inihihiwalay, kundi tayo ay inihihiwalay to, listen to this, to execute God's purpose and plan. Tagalogin ko, tayo ay inihiwalay para
tayo ang gagawa ng layunin ng Diyos at ng kanyang plano sa mundong ito. Parang hindi kayo excited doon. Yeah. Yun. Dapat natin, you and I, we're all set apart to execute His purpose and service. Hindi tayo inihiwalay para lang masabing, ay, buti ka pa, Hindi. There is a part. And also consider this, separation does not mean isolation. It means protection. The reason why God set us apart, the reason why He separates us, is for our protection. Hindi dahil KJ si Lord. Hindi dahil ayaw ni Lord na mag-enjoy ka. Yun ang isipan ng marami. In fact, I have been sharing the gospel for so long na. At ang dahilan kung bakit ayaw ng maraming tanggapin si Jesus, sabi niya, Pastor, di pa ako ready. Sabi ko, ano ibig sabihin? Hindi pa ako ready iwan yung buhay ko, yung buhay ko sa mundong ito. Sabi ko, hindi ka naman kukunin ni Lord, anong iiwan mong buhay? Ibig niya sabi, hindi pa siya ready talikuran. Yung sa tingin niya, enjoyment niya. Na maraming enjoyment sa mundong ito, nakaduluduluhan ay magpapasama sa atin. Even in the book of Proverbs, there are ways which seems right for a man, but the ends thereof are the ways of destruction. And so God wants us to be set apart. Again, to execute His purpose and service, and at the same time, to protect us. Now, I'm going back to the same basic question. If that's the case, then why is it na parang we're not protected? Why is it, kung tayo iniwala na ba, why is it na parang, we're still affected ng mga kaguluhan sa mundong ito? Well, obviously, number one major reason is because we're living in a broken world. Ang mga nangyayari sa paligid natin ay bunga ng kasalanan na ginawa ng tao. Kaya huwag natin isisisi sa Diyos ang mga hindi bagay na nangyayari sa atin. At marami ring hindi magandang nangyayari sa atin na walang kinalaman ng Diyos, ngunit ito'y bunga ng ating mga maling desisyon at pagpili. I hope maunawaan natin ang aspetong iyon. Kaya, again, ang Diyos ay mahabagin at siya'y maganda ang kanyang kalooban, tayo naman ay inihiwalay. Now, what are they to do? Nabanggit po ni Pastor Desmond last week na dahil ang habag ng Diyos ay nasa sa atin, ngayon, sa lahat ng ating ginagawa, dapat may kasama rin itong habag sa iba. Or let me say it in another way. When God's compassion on us flows through, dahil naranasan natin ang compassion ng God, when God's compassion on us flows through, it shows compassion in all we do. Ang motivation natin lagi is not, ba't mong ginagawa yan? I have to. Kasi sabi ni Pastor, kasi sabi. Yeah. Obedience doesn't mean compliance. Pwede tayong sumunod dahil we just comply. And let me remind you, Isaiah 1:19, if we are willing, not comply, but if we are willing and obedient, we will eat the best of the land. Amen. Praise God. So, yun yung last week. Pag-usapan natin ngayon. Okay. So, pag-usapan natin ngayon, since we will be talking about poverty, and we will be talking about generosity, let me submit to you, God's set-apart community should be kind, with fairness and generosity in mind. God's set-apart community. Nung panahon ng mga Israelita, sila ay inihiwalay, isang komunidad na inihiwalay ng Diyos. Again, inihiwalay sila. Pero, hindi lang sila basta inihiwalay. Subalit gusto ng Diyos na mayroong kabutihang loob sa kanila. Nang sa ganon, maipakita nila sa iba na hindi pa kilala ang Diyos kung sino ang Diyos sa pamamagitan nila. Naunawan niyo po ba yun? Now, you see, yung mga Israelita in the Old Testament, they were set-apart community. I-translate natin ngayon. Right now, the church of the living God, yung mga Kristiyano sa puso
hindi sanguso. Yung mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay binilang ng Panginoon sa kanyang iglesia. Again, when we talk about iglesia, hindi ito reliyon o organisasyon, but church simply means the set apart ones. Okay? Bilang church, we should practice generosity. Listen, alam ko minsan, alam ko madalas ang dilemma natin when we talk about generosity. But let me submit this to you. God didn't say you play the role of God in the lives of people. Hindi. Bakit? Hindi natin kaya. Even, no matter how generous a person is, he cannot help everyone. But God, what God is saying is that we can start helping those in our little corners. Maybe let's start with our family. As the saying goes, charity begins at home. So what I'm saying is that we can start in our own little corners. Maybe your family. Maybe your friends around you. Maybe your classmate, office mate. Bago tayo pumunta sa community. I love during the pandemic, anong tawag doon? Yung community pantry. I love that. Yung sa isang lugar sa barangay, may mga tao naglalagay na lang doon ng pagkain na kung sinong nangangailangan pa, kumuha kayong pagkain. Yes, naintindihan ko may mga umabuso. Ang kinuha pang 1 taon. Sabi niya hanggat matapos na ang COVID. Pero ang gusto ko makita is that people started to become generous. Are you still here with me? In fact, meron tayong, nalimutan ko lang yung CSR, narinig niyo ba yung CSR? Ano yun? Yun nga yun. Di ba? Ang ganda. Na even sa mga kumpanya, haven't you noticed, sa mga kumpanya, meron silang social responsibility din. They are socially responsible. Pero, what I'm saying is this, bilang community ng Panginoon, the reason why we help the poor, we help the needy, is hindi para sa ating sariling kapakanan. We're doing this because God is compassionate. And His compassion flows through us. And so, ang isip natin ngayon, gagawin ko to, hindi para sa ganang akin, gagawin ko to para makilala nila si Lord. Amen. That's a big difference. Again, we execute the purposes of God. And again, I'm not saying that we play the role of God because we're limited. So, eto ngayon, isa-isahin natin. Medyo natuwa lang kasi ako rito. Now, una, eto na. With this in mind, yung sinamit ko sa inyong thesis, God's will for His people. Anong kalooban ng Diyos para sa kanyang mga tao? Mapagpala. Now, trust me, I'm not preaching prosperity gospel here. Okay? But God's will for His people is to be blessed. Tignan mo katabi mo. Sabi mo, will ni Lord mabless ka? Kumbinsihin mo, hindi kumbinsihin mo. Sabi mo, will ni Lord mabless ka? Dito nga, bababang ako. Sabi mo, will ni Lord mabless ka? Yeah! Tignan nyo, basahin natin ha. Verse 4. Balikan natin bago natin basahin verse 7 yung binasa natin. Kailangan makuha natin konteksto. Ito yung context niya. But there will be no poor among you. Tigil muna ako dito. How many of you would love that? Walang mahirap sa inyo. Gusto natin to eh. Now, kalooban inihayag na ito ng Diyos sa mga Israelita nung mga panahon yon. There will be no poor among you. Bakit? For the Lord will bless you. And the word bless here goes beyond finances and material blessing. Okay? Sabi niya rito, for the Lord will bless you in the land that the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. You want to be blessed? Ano sabi ni Lord? Ang will ko sa inyo, sa mga Israelita, sabi niya, mabless kayo. Kaya lang sabi niya sa verse 5, if only. Sabi ni Lord, ang ganda nito.
Yan na. Walang mahirap sa inyo. Yun ang kalooban niya. Oh, by the way, pumunta kayo sa Israel, wala kayong makikitang mahirap. In fact, ang Israel ngayon, number 1 producer ng mga prutas na ini-export nila sa Europe. Number 1 producer. Kahit ginegera sila. At saka, haven't you noticed, ang Israel, ilan na ang gumera? Hindi matalo-talo. I mean, go back to history. Why? Because God's grace is upon them. Oh, anyway, that will be na. So, sabi niya, if only, there will be no poor among, if only you will strictly obey the voice of the Lord your God, being careful to do all the commandments that I command you today. Verse 6, for the Lord your God will bless you. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, pandilatan mo, sabi mo, i-bless ka ni Lord. Now, bakit kayo i-bless ni Lord? Ang sabi niya, as He promised you. May pinangako na ang Diyos. Pagpapalain ka. At ito pa maganda. Hindi ka mangungutang. Ang sabi niya, no? Tignan mo katabi mo. Hoy, hindi ka raw mangungutang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka raw mangungutang. Ba't di mo masabi? Sabihin niyo by faith. Ay, hindi mangungutang. Ito nga, ikaw nga may utang sa akin hanggang pambira kayo, ulitin ko lang. Kayo naman, nangako na nga, gusto nyo, tutuparin pa Sobra naman kayo. The Lord your God will bless you as He promised you, and you shall lend, kanino? Hindi nga lang sa katabi mo Oh, by the way, alam nyo ba, literally ngayon ang Israel, maraming bansa ang kanyang, hindi lang pinapautang, binibless nila. Kalit-lit na bansa. Bakit? Totoo ang pangako ng Diyos. Amen. Now, ito pa. But you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you. Now, what am I saying here? Obviously, hindi kalooban ng Diyos, una, na maghirap ang mga Israelita. Doon muna tayo sa pinag-uusapan natin. Kasi mahirap paniwala, bakit ako mahirap? Mamaya makikita natin kung bakit. Okay, sa mga Israelita muna tayo. Hindi kalooban ng Diyos na ang Israelita maghirap. Sabi niya lang, kung, conditional, kung, if only you will strictly obey and you will be careful to do all. So, ano makita natin? Who is God here? God is a faithful blesser. Pinangako niya, tinupad niya hanggang ngayon. Who are God's people? Makikita natin dito. Obviously, a blessed people. Na, how would I, inisip ko lang yung mga termino Now, parang sinasabi rito, if we're going to take the context, I want you to be generous, not just within the church community, kasi pinag-usapan brothers di ba? Not just within the church community, but even to all nations. Outside your circle. Imagine niyo, hindi lang gusto ni Lord na i-bless mo family mo, kaibigan mo, kaopisina mo, community mo, pati iba. Now listen, you can never be a blessing if you're not blessed. Yun ang gusto kong makita nyo. When God tells you to be a blessing, at ang isip mo, paano ako magiging blessing? Wala nga. Hindi pa tapos si Lord. He said, I want you to be a blessing because I will bless you. If! Sabi nyo nga, if! Huwag nyo kakalimutan yun. Now, and so, ang mga Israelita, they become a blessing even to the nations, to be a testimony of who God is. And for them to see, bakit ito nagagawa ng mga Israelita? Nakukuha niyo po ba? So, punayin niyo even sa Genesis, nakita ba ninyo na sa Eva at Adan, mahirap? Prepare na nga ni Lord lahat. In fact, nung create si Eva at Adan, inilagay na sila sa isang hardin na punong-puno ng probisyon. Pero,
Pero, chapter 3, anong sabi? Adan, Eva, lalagay ko kayo rito. Pero, pagtrabahuan niyo to. In short, again, God is not raising up spoiled brats, but responsible children. Sa kasawayang palat, nagkasala sila. Napalaya sila doon sa provision. At yung sumpa na binigay kay Adan, mula ngayon, ang kakainin mo, manggagaling sa pawis ng kapatid mo. Sabi, it will come from the sweat of your bro. Hindi, alright, anyway. Oh, yun yun. Now, hindi lang yun. Haven't you noticed, di ba, move forward na tayo. Nung dumating sa eksena si Abram, siya yung pinili ng Diyos kung saan nagmula ang lipi ng Israel. Ano sabi sa Genesis 12? Abram, iwan mo yung pamilya mo, yung kamag-anak mo, pumunta ka sa lugar na sasabihin ko. Hindi nga sinasabi kung saan eh. Basta pumunta ka doon sa lugar na sasabihin ko sa'yo. And God said, and I will make you a great nation. And I will make your name great. And they said, and I will bless you. Why? So that you can be a blessing. And all the families of the earth will be blessed through you. You see, we need to understand that when God blesses us, don't stop there. Wag tayong titigil lang, I'm blessed. Yeah, but God has a purpose why you're blessed. Number one, to meet your needs. And second, for you to be a blessing. That would be another topic for us, but I really love how I wish I could teach that. You know? So, yun, doon pa lang makikita na natin sa bayan ng Israel, yun na ang kalooban ng Diyos. So, yun ang will ni God na ikaw ay mapapala. Pangalawa, God's desire for His people is be kind. So, because God's will is for you to be blessed, kaya sabi niya, ang desire ko, ang gusto ko mangyari sa inyo, kayo maging mabuti. You would be kind. Verse 7. Ito na. If among you, okay, condition. If, sabi niya, walang mahirap pero, sabi niya, kung meron mang mahirap sa inyo, one of your brothers should become poor in any of your town within your land that the Lord your God. Ano sabi? Anong utos sa kanila? You shall not harden your heart or shut your hand against your poor brothers. Verse 8, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Now, again, another background. If you're going to read the whole chapter 15, it talks about the sabbatical year. Okay? Again, ito yung mga specific na sinasabi ng Diyos sa mga Israelita. Sabbatical year, tawag nila doon. Ano yung sabbatical year? Okay, para lang, basahin nyo sa bahay para makabawas tayo ng oras. Ang sabbatical year, sinasabi lang, kung meron kang kapatid na nangutang sa'yo, pag dumating ang 7 taon, kalimutan na. Kalimutan mo na yung utang niya sa'yo. Buti na lang, hindi tayo nabuhay ng time na yun. Now, ang sinasabi dito, yung sabbatical year, the law of release or the law of cancellation. Yun yung sinasabi sa verse 1. Tapos in-explain mula verses 2 hanggang 11. Pero ang context nito, is lending. Pagpapautang or loan. Kung sa panahon natin ngayon. You know? Pero, what I want you to see is the heart behind it. You see, madalas, when we read the law, masyado nating tinitake it as it is. But what I want you, and I believe what God wants us to see, is the heart behind the law. And what is the heart behind the law? Again, physically or on the surface, pagpapautang. 6 na taon may utang sa'yo, dapat magbayad, pero kung hindi makabayad, 7 taon, release. Ganun yun. Pero, again, ang isip, nako, lugi naman yung nagpautang. Di ba? O yung iba sabi, aabusuhin niya ng umutang. Mangungutang yan doon sa 6th year. Para 1 taon na lang, kakanta na yan ng please release me, let me go. Now,
The context is lending, but the heart of this is extending kindness to the people. Yun ang sinasabi. Now, ang intensyon ng sabbatical year na to is to instill the spirit of generosity. Yun yung the heart behind it. Yun yung intensyon noong batas na o nung sabbatical year na yon, yung cancellation of debt. Bakit? Kasi nais ng Diyos na ang kanyang mga hinirang would be free from the bondage nung loving money and things. Naintindihan niyo ba? Okay. Now, Israel lang muna pinag-uusapan natin dito Hindi pa tayo pumupunta sa panahon natin ngayon. Okay. Now, ito matindi. Kunyari, sa panahon natin ngayon, ano lang ako. Sa panahon natin ngayon, ang lending na institutionalize. Di ba? May mga grupo na yan ang trabaho. Nagpapautang. Pero let me just admit, ang utang noon, iba sa utang ngayon. Nung panahon nila, pag umutang sila, o nanghiram, hindi dahil kailangan nila bagong kotse, o bibili ng bagong phone, o magpapatayo ng bahay. Hindi. Pag sila nangutang noon, it has something to do between life and death ng pamilya nila. Naintindihan niyo ba? Ang layo sa utang ngayon. Di ba? Ngayon naalala ko nung first time ako magkaroon ng credit card, ay, kaskas. Ikaskas mo. Pero nung bayaran na, umiiyak na ako. Naintindihan niyo ba? Ngayon, na-institutionalize na ang pangungutang. Meron ng mga, sa totoo, lahat tayo may utang. Buwan-buwan, may utang ka sa Meralco, may utang ka sa Maynilad, may utang, di ba? Pero nung panahon nila, pag sinabing utang, between life and death ng pamilya nila. Ganun ang pinagkaiba nun. Now, ito pa ang maganda. Na-discover ko, yung salitang lend at yung salitang borrow, okay, dalawang ano yan. Kung ikaw nagpautang, ikaw yung lender. Kung ikaw nangutang, ikaw yung borrower. Pero na-discover ko yung salitang lend at salitang borrow, iisa ang isang pinanggalingang Hebreo. Isang Hebrew word, yung the word abat. Abat, A-B-A-T. Pareho. Sabi, teka, medyo, bakit pareho? Now, ito yung sabi ng mga Bible scholars. Ibig sabihin nun is, kaya yung abat, ibig sabihin nun is to join. Whether lending or borrowing, it means to join. Ano yun? Ibig sabihin nun, when you open your hand to the poor, you join with them in that burden. Naalala nyo, in Galatians chapter 6, sabi nga nun, you got to carry each other's burden as well as your brother's burden. So, consistent to. Ngayon, ito maganda na ito. Again, we join with them in that burden. Now, listen. Disclaimer na tayo agad. Ang generosity natin na inuutos ng Panginoon, hindi na ito matatanggal ang kahirapan. It cannot. Alright? It cannot. And it will not. Si Lord lang ang makapagtatanggal ng kahirapan pag siya'y bumalik na rito at naghari na siya physical. Pero ngayon, that's why we don't play God. That's why we're saying, if that's the case na dapat lahat ng mahirap. No, hindi tinuturo ng Biblia yung communism na dapat equal lahat. We can't do that. In fact, sinabi rin sa Bible, if you cannot provide for your own, you're worse than an unbeliever. Kailangan balansin natin makita ang mga bagay-bagay. Kundi, aabusuhin natin itong salita ng Panginoon. So, we do not eradicate poverty, but through our generosity, it alleviates.
napapagaang nito yung burden ng kahirapan. Why? Because we're standing alongside with the poor and the needy. Now, let's give you a good scripture. Proverbs 19:17. Sabi niya, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He, sino yung He? Si Lord, and He will repay him for his deeds. I don't know about you, but, I'm encouraged with this. Sabi niya, pag naging palabigay ka sa mga nangangailangan, yun talaga nangangailangan. Sabi niya, nagpapahiram ka sa In short, may utang sa iyo si Lord. Ha? Hindi kayo excited? Bigyan ko kayo sa storya. Merong lumapit sa akin, kapatiran. Sabi niya, Pastor, may umutang, in short, di nabayaran. Sabi ko, ganito. Una, sabihin ko sa'yo, pag may umutang sa'yo, huwag mo pa utangin. Bigyan mo na lang. Para hindi na mag-iisip. Hindi ka na mag-iisip kung babayaran ka o hindi. Alright? Pangalawa, na pwede mong gawin. Pag may umutang sa'yo, at di nakakabayad, sabihin mo doon sa umutang sa'yo, hindi na kita sisingilin. Kay Lord ko na lang sisingilin yung utang mo. At hayaan ko si Lord ang maningil sa'yo. Abay, kinabukasan nagbayad. Yan ang magandang wisdom. Bakit? Naku po, delikado. Delikado pag si Lord ang naningil. Pero, ba't kaya kasi, ito maganda. Sabi niya, when you become generous to the poor, you lend to the Lord. Ano ibig sabihin ng lend? You join. Which means, ito yan. Pag tumulong ka sa mahirap, naging palabigay ka sa mahirap, ikaw ay nakikiisa sa Diyos at doon sa nangangailangan na yon, joining together to carry the burden, and in return, God will repay you. Now, si Lord, hindi mo kailangan sabihan pag nagbayad. May sobra lagi yan. Yun ang maganda kay Lord. Si Lord, hindi mo na kailangan kwentahan ng 5-6 yan. Alam ni Lord kung paano ka babayaran. Naunawan niyo po ba? Now, we are joining with the Lord in sharing the burden with the poor. Now, pangatlo, God's warning to His people. Anong warning ni Lord? Not to be, or be not mean-hearted. Kung titigas ang puso mo. Verse 9, take care, lest there be an unworthy thought in your heart, and you say, the 7th year, the year of the release is near, and your eye look grudgingly on your poor brother, and you give him nothing. And he cried to the Lord against you, and you will be guilty of sin. Now listen, attitude must always be checked. Okay? Madaling magsabing hindi eh. Attitude must always be checked. It should always be filtered. Now, this is what we discovered. Generosity, walang kinalaman ng halaga. Sabi nga kanina dito, walang kinalaman ng halaga rito. Ang kinalaman na yung puso. You see, when it comes to generosity, the heart of the issue is always the issue of the heart. Puso nakataya dito. Sa totoo lang, even when we return the Lord's tithe, give our offering, puso nakataya dito. Ang sinasabi ni Lord, can you trust me to provide for your needs when you obey me? Yun eh. Pastor, hindi ko na nga mapag-abot, dapat ang dulot. Kaya nga hindi natin mapag-abot ang dulot-dulo. Hindi natin sinusunod yung unang sinabi ng Panginoon. Kaya, kailangan yung attitude natin lagi na-check. Pakinggan nyo to. A calculating Israelite is guilty of sin if he refused to help a poor brother. Amen. Pangapat, at malapit na matapos, malapit pa lang ha. God's charge to His people, be generous. Okay? Alam ba? Kaapat na tayo. Okay? God's will for His people is be blessed. God's desire for His people, be kind. God's warning to His people, be not mean-hearted. And God's charge, ito yung sinasabi, inutos sa atin, be generous. Verse 10,
You shall give to him freely, and your heart shall not be grudging when you give to him. Because for this, the Lord your God will bless you in all your work and in all that you undertake. God wants his people to help willingly, not grudgingly, but willingly, and be generous to the poor and the needy. And again, the promise of God, the Lord will bless the works of your hand. Kaya nga, going back do sa thesis ko, that God's set-apart community should be kind with fairness and generosity in their mind. I'll close with this. Deuteronomy 15 reflects God's desire for his people to care for one another. It's a call to live a compassionate life in economic justice and generosity within the community, ensuring na walang maiiwang matagal na naghihirap sa buhay. So, anong ginagawa ng Panginoon? God has blessed us to be a blessing. But let me balance this. Maybe for those of you na ang sitwasyon ngayon, kayo yung mahirap. Kayo nangangailangan. Let me just submit this to you. Maring mahirap kayo ngayon o nangangailangan. Pero hindi nangangailangan habang buhay kayong maghirap at nangangailangan. Sinabi na ng Diyos ang susi, sumunod ka at pagpapalain ka niya. Hindi magsisinungaling ang Diyos. Naranasan na ng marami yan. Ayaw ng Panginoon na tayo magkaroon ng victim mentality. Kaya lang ako naghirap dahil dito, dahil dito. Kasi walang tumutulong. Now, pakinggan niyo to. Sabihin ko na, hindi obligasyon ng tao na tulungan ka. Tinutulungan ka ng mga tao dahil naintindihan nila na tinulungan na rin sila ng Diyos in the past. Kaya ka tinutulungan. Out of their gratitude to God, they were blessed and now they become a blessing. Kaya wag mo sabihin, hindi, obligasyon dapat ng church, tulungan. Hindi po. It is out of our gratitude that even the church helps. Kaya tayo merong Love the City. Kaya meron tayong yung real life. We give scholarship doon sa mga may kakayanan naman, may talino, kaya lang walang kakayanan na mag-aral. Pag kami nagbagyo na sunugan, nagpapadala tayong tulong. And listen, hindi lang tayo nagpadala ng tulong for the sake na magpadala ng tulong. We make sure after natin mabigyan sila ng tulong, we share Jesus to them. We preach the gospel. Walang saysay na tulungan natin sila at ganun lang. Ganun ang ginagawa ng mga kumpanya. Tumutulong pero wala na. Ang hapon nila, mabawasan ng tax. Pero tayo, tumutulong tayo. Meaning ko sa inyo, meron tayo ulterior motive. Ano yung ulterior motive? Maibahagi natin si Kristo sa kanila. We don't just give them fish, but we teach them how to fish. Amen? And to top it all, sayang no? Kulang yung oras natin. To top it all, I always say this, all of us, we don't have to remain poor. God wants to bless you, and your part is to obey. Now always remember, God gives us the ability to prosper. Asan yung mga kamay? Ang abilidad para sumagana. In short, huwag na kayo maghanap ng sisisihin. Andyan sa inyong mga kamay. Gamitin natin ang ating mga kamay. Yung kakayanan at abilidad binigay sa atin upang tayo ay managana. At nang sa ganon, maging pagpapala tayo sa iba. Amen? Praise God. Let's just all stand up right now. I'll just end it this way. Alam niyo, lahat tayo may utang eh. Isang utang na hindi natin kayang bayaran. Isang utang na gawin man natin ang lahat ng alam natin, hindi pa rin natin mababayaran.
Pero salamat sa Diyos, yung di natin mabayaran, siya nagbayad. At yun ang ginawa niya, nung ang pinambayad niya ay mismong dugo niya at buhay sa krus ng Kalbaryo. At yun ang higit pa sa sapat na maintindihan natin, dati tayong may utang. Dati tayong nakasanla, pero tayo tinubos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga buhay. And for that reason, it's more than enough for us to be generous. We receive the compassion and the kindness of God. Now, we release that compassion and kindness. Why don't you close your eyes? Let's pray. Father, we thank you. You are a compassionate God. We thank you, Lord God, you have set us apart. We thank you, Lord God, it is your will for us to be blessed so that we can be a blessing. God, I pray na itong mga narinig namin would be planted deep in our hearts. Let it take root. Let it grow. And in due season, let it bear fruit. Lord, thank you that you paid the penalty for our sins. Thank you, Lord God, that you have redeemed us even from the curse of the law, being made a curse for us. And now, God, we're here as we lift up to your hands in gratitude. Thank you, Lord. I'd like to pray for one group of people. If you're here and hindi pa buo sa puso mo na binayaran na ni Jesus ang utang mo, spiritually speaking, yung utang natin sa kasalanan. If you're here, you want your penalty to be paid for. Gusto ko tang anyayahan, sundan mo panalangin na ito. Trusting God that He had already paid the penalty and He had already redeemed you. Would you pray this prayer? Would you say, Father in heaven, ganda lahat na tayo. Panalangin natin ito. Ama sa langit, salamat po na binayaran na ni Jesus ang lahat ng hinihingi upang mabayaran ang aking kasalanan. Nagtitiwala ako sa iyo na ako'y tinubos mo. Ginawang bago, binigyan ng buhay. Inihayag ng aking labi, Jesus, ikaw ang aking Panginoon, aking tagapagligtas. At buong puso akong nananalig na binuhay ka ng Ama mula sa mga patay. Salamat sa kapatawaran at sa bagong buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Gapakan natin ang Panginoon.